Dominant Protector. Credit to the author. 401 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kuya. May pag-asa si Dad. Nakahanap ako ng elixir para sa kanya, ibigay natin agad. Nag-aapoy sa tuwa si Fatty Lay, nanginginigang taba sa kanyang katawan habang hawak niya ang isang kahon ng tabako. Celestino, anong pinagsasabi mo? Anong elixir? Kumunat ang noo ni Chad. Hindi ka na-scam ng isang manlilin lang para sa isang vigor pill o anumang bagay, hindi ba? Hindi isang conman, at hindi rin ito isang pampalakas na tableta. Umiling si Fatty Lay. Magandang bagay talaga. Bro, bilasan mo, kumuha ng maligamgam na tubig. Ipapakain ko ito kay Da. Absurd. Paano kung mapatay mo si tatay? What on earth is that, anyway? Chad at kinuha ang kahon ng tabako kaagad. Nagpa siya ang doktor na huwag nang makisali sa away ng magkapatid na ito. Tumalikod na siya para umalis nang tawagin siya ni Chad, walang balak na bitawan siya habang tinuturo niya ang kanyang daliri. Nandito ang doktor, tanungin mo siya kung maaari mo na lang ipainom ang isang vigor pill sa isang pasyente. Ako. Ang doktor ay pinagpawisan, natagpuan ang kanyang sarili sa isang mahirap na posisyon. Ito ay hindi isang bagay na basta-basta niya masasagot. Isang vigor pill na hindi alam ang pinanggalingan, natural, hindi dapat kainin, pero paano kung ang Fatty Lay na ito ay nakakuha ng ilang milagrong gamot mula sa isang kilalang doktor? At kaya hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin kung sinabi niyang hindi at lumabas na ang tableta ay epektibo, kung gayon hindi ba niya kailangang managot? Paano kung sinabi niyang oo at napatay ng tableta ang pasyente? Kaya naman, nagatubili muna ang doktor bago nagsalita. May panganib sa lahat. Isang bagay na tulad ng isang elixir pill ay hindi palaging peke, ito ay malamig minsan ay epektibo. Ang neutral na pahayag ay ikinagalit ni Chad F***. Sinayang niya ang pulang pocket money na iyon sa bastard. Sige, pwede ka nang umalis, dismiss. Pinalis ni Chad ang doktor sabay wave ng kamay. Sinamantala ng doktor ang pagkakataong iyon at lumabas ng kwarto. Mas mabuting idistansya niya ang sarili sa mga ganitong away ng magkapatid kapag nangyari ito. Ano ba talaga ang pinaplano mo sa tabletang iyan? Gusto mong kainin ito ni tatay para mamatay siya kaagad. Dilat ang mga mata ni Chad, isang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Sige, gusto mong mamatay si tatay sa lalong madaling panahon para maipaglaban mo ako para sa karapatan ng industriya ng elektroniko. Sasabihin ko sa iyo ngayon na imposible iyon. Masyado na akong nagbuhos ng dugo para dyan at mas matanda ako sa iyo ng 5 taon. I've been working my life off in that industry since I was just 20 years, I want it for you. Itigil mo na ang pag-iisip tungkol dito. Kahit na magising si tatay, 30% max ang shares para sa iyo. Gusto kong mamatay si Dad. Huwag mo akong pilitin, may mga bagay na mas gugustuhin kung hindi ilabas sa hayag. Narinig ko lahat ng sinasabi mo sa doktor, gusto mo lang magising si Dad at sumulat ng testamento sa iyo. Malamig ding ngumiti si Fatty Lay. Dahil napagpasyahan mong makipaghiwalay sa akin, huwag mo akong sisihin sa sasabihin ko. Ibinibigay ko kay tatay ang Pildores na ito dahil gusto kong gumaling siya at hindi ako interesado sa iyong industriya ng elektroniko. Wala akong pakialam. Tulad ng sinabi mo, 30% shares, real estate at trade sales department, kukunin ko yun at hihiwalay sa kumpanya. Oh. Nagulat si Chad sa sinabi nito, ngunit may bakas ng saya sa kanyang mga mata pagkaraan ng ilang sandali. Okay, words are air, inilalagay namin ito sa papel. Isusulat ko ito at pipirmahan mo ito, at mapakain mo si tatay ng kahit anong gusto mo pagkatapos nito, wala akong pakialam. Deal. Isang malamig na tingin din ang sumili sa mga mata ni Fatty Lay. Ang kanyang kapatid na lalaki ay isang malupit na tao, wala siyang pakialam kung ang kanyang ama ay nabuhay o namatay, sa lahat, ganap na abala sa pagkuha ng mga karapatan para sa industriya ng elektroniko. Matagal nang may matibay na ideya si Chad para sa isang kontrata, kaya hindi nagtagal bago siya nakabuo nito.
Para sa isang veteranong negosyanteng tulad niya, ang paghahanda ng tamang kontrata sa maikling panahon ay hindi isang mahirap na gawain. Si Fatty Lay, sa kabilang banda, ay hindi rin baguhan, siniguro niyang ipasa ang kontrata na isinulat sa kanya ng kanyang kapatid at pinirmahan lamang ito pagkatapos na maisip na maayos. Sige, gawin mo ang gusto mo. Puno ng saya ang mukha ni Chad habang tinatanggal ang pinirmahang kontrata. Walang pakialam si Fatty Lay kung gaano kalamag ang kanyang kapatid sa puntong ito. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kwarto ng ospital at maingat na ibinuhos ang Pill of Life Extension at Toxin Cleansing sa bibig ng kanyang ama bago nilagyan ng mainit na tubig na pandagdag dito para mainom ng kanyang ama. Tumayo si Chad sa isang tabi at tahimik na ni-record ang eksena gamit ang kanyang telepono, malamig na nakangiti sa loob habang ginagawa niya iyon. Kung may masamang mangyari sa kanyang ama, sapat na ang footage na ito para patunayan na si Fatty Lay ang mamamatay tao. Hindi man sinasadya, pagkakamali pa rin ang responsibilidad niya. Ipinaglalaban siya para sa mana. Maswerte si Fatty Lay na hindi siya makukulong. Sa totoo lang, si Chad ay isang malupit at maitim na tao, hindi pa rin siya napanatag kahit na matapos ang kontrata, at siniguro na kukuha siya ng isa pang playcard kung sakaling bumalik si Fatty Lay sa kanyang sinabi. Tahimik na naghintay si Fatty Lay para sa mga epekto na magaganap pagkatapos niyang bigyan si Elder Lay ng Pill of Life Extension at Toxin Cleansing, ngunit ang matanda ay tila hindi nagre-react. Si Chad naman ay patuloy na pinagmamasdan ang bawat galaw ni Fatty Lay, may malamig na ngiti sa labi. Ilang bastos na tableta na nanggaling sa kung saan. Paano niya naisip na gisingin ang isang tao mula sa pagkakoma? Anong biro? Hindi maniniwala si Chad na ang isang bagay na napakahina ay magiging totoo. Kung tutuusin, nakalimutan na niya kung gaano karaming pera ang ginugol niya para ayusin ang kanyang ama matapos siyang mawalan ng malay, palagi ang walang pakinabang. Hindi na siya umaasa ng milagro. Ituloy mo ang pananatili mo rito kung gusto mo, aalis na ako. Nakuha na ni Chad ang mga bagay na gusto niya, magising man o hindi ang matanda ay hindi na niya inaalala. Kung tama ang kanyang hula, ang tableta na ito ay maaaring hindi epektibo o ito ay nakakapinsala. Hindi na siya magtataka kung sasabihin sa kanya na patay na ang kanyang ama bukas. Lunes noon, at may mga lalaking nakapila sa gate ng Starfights First School, kasama sina Leandro at Rowan sa mga rank. Sa hitsura nito, tinatanggap nila ang isang uri ng malaking shot. Ngunit anong uri ng karakter ito, na sina Leandro at Rowan ay sasalubungin ang lahat ng linya? Sa malapitan, makikita na may iba pang big shot sa grupo maliban kina Leandro at Rowan. Wala sila sa antas ng Starfight Big Four, ngunit may mga karakter pa rin na may pangalan para sa kanilang sarili, tulad ng mataba na si Domac sa ika-12 baitang na binuhusan ni Jacob ng isang balde ng tubig. Isang Audi TT ang huminto sa gate ng paaralan. Ang driver ay isang batang babae, na nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw sa kanyang napakagandang mukha, ang kanyang buhok ay nakatali sa gilid. Isang batang babae na may disenyong hipster. Welcome back, Sister Trixie. Maliban kina Leandro at Rowan, bawat isa sa mga estudyante ay magalang na yumuko nang makita ang babaeng ito sa Audi. Napakunot ang noo ng hipster girl sa tawag ng grupo sa kanya. Sister Trixie. Don't call me something so awkward, call me Super Invincible Galaxy Big Sis of Smiles. 402. Oo, Super Invincible Galaxy Big Sis of Smiles, pinagpawisan ng grupo, ngunit inulit pa rin ang pangalan. Lil Sis Trixie. Bumalik ka na. Si Rowan at Leandro ay hindi masyadong interesado sa pagtanggap kay Trixie, ngunit wala silang pagpipilian, hindi sila nang ahas na hindi. Si Trixie ay maaaring nasa middle schooler lamang dito sa loob lamang ng higit sa isang buwan, ngunit ang kanyang pangalan ay kumalat sa malayo hanggang sa punto kung saan kahit sina Rowan at Leandro ay hindi nang ahas na asar sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang tumalon sa posisyon ng pang-apat sa Big Four bilang isang babae. Kung bakit siya narank sa pinakamababang Big Four, hindi ito dahil sa hindi siya malakas. Sa totoo lang, mas walang awa siya kaysa Leandro at Rowan. Ang pag-inom, pag-anod mula pa noong ika-7 baitang, pakikipag-away gamit ang mga talam. Ang isang marahas na miss na tulad niya ang huling nirerango dahil siya ang pinakabata.
Sa kabutihang palad para kay Rowan at Leandro, lumipat si Trixie at naging alamat sa paaralan. Kakailanganin nilang dalawa na ma-pressure siya kung nanatili siya. Paano nakakahiya para sa kanila, para sa isang babae na nangingibabaw sa kanila. Nagkaroon sila ng oras ng kanilang buhay sa loob ng maikling taon na umalis ang maliit na marahas na si Miss Feng at lumabas ang isang Terence na idiniin ang ulo ng lahat. Gayunpaman, tiyak na dahil sa pag-iral ni Terence kaya hindi naisip ni na Rowan at Leandro ang pagbabalik ni Trixie. Nais nilang makita kung paano ang marahas na Miss ay tumugma sa Master Linford na iyon paano ang magiging laban na iyon. Sasaksakin na lang ba ng marahas na si Terence? Sina Rowan at Leandro ay lubos na inaabangan ang libangan. Bakit kayo pa rin? Ilang taon na ang nakalipas, wala man lang ba kahit isang malakas na tao ang nagpakita sa paaralan. Sinubukan ni Trixie. May isa, talagang bayolenteng lalaki, pero wala siyang pakialam sa amin. To tell you the truth, Lil Sis Trixie, ginulo niya kami ni Leandro. Ang unang paaralan ng Starfight ngayon ay pag-aari niya, at wala ni isa sa amin ang makakagawa tungkol dito. Kahit na ang tanging tagasunod niya ay nasa pinakamataas na posisyon sa paaralan. Para sa kapakanan ng paghaharap ni Trixie laban kay Terence, nagpa siya si Rowan na maliitin ang kanyang sarili at itulak si Terence ng may papuri. Sinabi ko sa kanya na batiin si Lil Sis Trixie, ngunit ang lalaki ay masyadong abala sa kanyang babae at walang pakialam kung ano ang gagawin namin. Hinamak ni Domac at ng karamihan si Rowan ng sandaling iyon. Hindi man lang sinabi ng lalaki kay Terence ang tungkol dito, gusto lang niyang pag-initin ang mga bagay para mag-away sina Terence at Trixie. Ngunit wala sa kanila ang nangahas na tumayo para kay Terence dito. Habang gusto nilang makuha ang pabor ni Terence, asar din sila kina Rowan at Leandro sa parehong oras sa paggawa nito. Terence. Kumunat ang noo ni Trixie at naglabas ng maliit na telepono mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang isang imahe at ipinakita ito kay Rowan. Ito ba ang lalaking ito? Hanem. Kilala mo siya, Sis Trixie. Medyo nabigla si Rowan sa larawan sa telepono si Terence iyon. Kaya nandito siya. Tumango si Trixie, nasiyahan. Mukhang tama talaga ang narating ko. Siya ay naglagay ng labis na pagsisikap upang mahanap sina Cheryl at Terence at gamitin ang kanyang mga mapagkukunan para lamang lumabas ang sagot kung saan hindi niya inaasahan, ganap na walang kaugnayan sa pagsisikap na iyon. Hindi niya sinasadyang ipinakita ang kanyang telepono sa isang kaibigan na nakilala kaagad si Cheryl, ang anak ng chairman ng Pablo Industries, na kasalukuyang naka-enroll sa Starfight's first school. Natagpuan ni Trixie ang kanyang sarili na hindi makapagsalita sa balita. Lumipat siya sa Starfight's first noong siya ay nasa middle school, at hindi kailanman tumigil upang isipin na makikita niya kung sino ang kanyang hinahanap dito. Pero natural lang, dahil hindi nag-aaral sina Cheryl at Yase sa Starfight's first school noong middle schoolers pa sila. Natakot si Pablo na si Cheryl sa murang edad ay hindi matukoy ang mabuti sa masama. Nag-aalala siyang mabuo nito ang isa sa mga batang may bahay na personalidad sa sarili niyang paaralan, kaya ipinadala siya nito sa isang pampublikong middle school bago siya ay enroll sa Starfight's first high school. Bilang resulta, hindi nakilala ni Trixie sina Cheryl at Yasi, lalo pa ang pinakabagong transfer student na si Terence. Para kina Leandro at Rowan, ang mga salita ni Trixie ay parang sinag ng pag-asa, ang uri ng pag-asa na makikita ng inaipong immigrant sa kanilang pinakamadilim na sandali. Kaya narito si Trixie upang maghayganti kay Terence. Iyon ay napakatalino na balita. Maaaring wala silang magagawa laban kay Terence, ngunit magagawa ni Trixie. Tama, Lil Sis Trixie, may dala ka bang karne ng baka? Sinubukan ni Leandro. Beef. Napakurap si Trixie, may karne ba talaga sa pagitan nila ni Terence? Nagkaroon ng salungatan, ngunit hindi ito mabilang ng karne, talaga. Gusto niyang makita si Terence para makipagkarera sa kanya. Nakaramdam lang siya ng kaunting inis matapos siyang tingnan ni Terence, ngunit inakala niya na iyon ay maituturing na karne ng baka. I guess so. Hindi maitago ni Leandro at Rowan ang saya sa kanilang mga mukha ngayong si Trixie ay naghahanap upang labanan si Terence. Kailangan lang nilang panuurin ito ng magbanggaan ang dalawang tigre. Nilock ni Trixie ang sasakyan at naglakad papasok sa paaralan kasama sina Rowan, Leandro, at ang iba pang mga delinquent na naglalakad sa likuran niya.
Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Terence. Busy sa kanyang babae. Anong klaseng babae? Tanong ni Trixie sa Rowan at Leandro na naglalakad sa tabi niya. Medyo natarante si Trixie, hindi ba dapat siya ang bodyguard ni Cheryl? Sino kaya ang tinatamaan niya? Hindi kaya nakasama niya si Cheryl. Talagang nagiging malapit na siya sa karaniwang kagandahan ng aming paaralan na si Josephine. Wala siya rito para sa middle school, ngunit lumipat siya para sa high school. Paliwanag ni Leandro. Siya ang target ni Mingbro kamakailan, ngunit ninakaw siya ni Terence. Oh! Napakurap-kurap si Trixie, hindi inaasahan na si Terence ay talagang tatamaan sa isang tao dito sa paaralan, sa target ni Rowan, hindi kukulangan. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Rowan, iniisip kung ano ang sasabihin nito. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Hindi ko siya kayang hawakan. Rowan greeted. Pinagmumukan niyang masama ang kanyang sarili, ngunit hindi siya nag-abalang itago ito sa pamamagitan lamang nito ay maipapakita niya ang malupit na posisyon ni Terence sa paaralang ito, na humahantong sa paglalagay sa kanya ni Trixie sa kanyang lugar. May alam pa ba dito sa school? Tanong ni Trixie. Marahil walang sino man ang hindi sa puntong ito. Inanunsyo niya sa harap ng dean na si Josephine ay kanyang babae. Lil sis Trixie, itong mga lalaki ni Terence ay mas kumikinang kaysa sa iyo noong nakaraan. Sabi ni Leandro. Wala man lang sinabi ang dean na si Mr. Wang tungkol dito. Oh, anong background niya? Nagtataka si Trixie kahit na ang ama ni Cheryl ay isang investor ng paaralan, si Terence ay bodyguard pa rin, saan siya nahuhulog sa pagiging napakayabang. At, dahil bodyguard siya ni Cheryl, bakit niya ito hinayaang manakit sa mga babae, at ipahayag pa ito sa lahat ng bagay? Pwede bang ilihim ang relasyon nila ni Cheryl? Hindi ko alam ang background niya, pero nabalitaan ko na lumipat siya rito mula sa malayong village school. Pero parang hindi na ganoon, umiling si Leandro. Tulala siya kung paniniwalaan pa rin niyang si Terence ay isang batang magsasaka. Ganon ba? Naiintindihan ko. Tumango si Trixie. Tila kailangan niyang gumawa ng ilang mga pagsasaayos sa kanyang orihinal na plano. Gusto niyang makipaglandian kay Terence sa harap ni Cheryl para magkaroon siya ng gulo, ngunit mukhang hindi na iyon magiging epektibo. Pagkatapos ng lahat, ngayong pumayag na si Cheryl na makipagkita sa isang pangkaraniwang dilag na si Josephine, natural lang na wala siyang pakialam kung si Trixie mismo ay maging malapit sa kanya. Sa kalagayan ng mga bagay, kailangan niya ng ibang bagay para makompromiso si Terence sa kanya. 403. Sa pagtatapos ng araw, nandito si Trixie sa labas para hanapin si Terence para makabawi siya sa kanya. Sino ba siya sa akala ng lalaki, bodyguard lang siya. Ang gusto lang niya ay makipagkarera sa kanya ng kaunti, ngunit itinulak lang ng lalaki ang kanyang sasakyan sa isang tabi nang walang kahit isang maliit na pag-aalaga sa kanya. Ito ay isang ganap na kahihiyan sa big sis na pangalan ni Trixie. Si Zillian Wang ay tumalon sa takot nang pumunta si Trixie sa opisina para gawin ang paghahanda sa pagpapatala. Siya ay naabisuhan ng punong guro na si Ding Binggong na nagsasabing may tumawag sa kanila para batiin at ayusin ang isang papasok na estudyante. Hinding-hindi inaasahan ni Zillian na ito ay si Trixie. Alam na alam niya ang mga maling gawain ni Trixie. Ang batang babae ay bago pa lamang sa ikapitong baitang nang durugan niya ang mga bola ng isang mayamang bata na sinubukang asarin siya, at ilang sandali pagkatapos nito, sinaksak ang isang gangster na pumasok sa paaralan, na ipinadala siya sa ospital. Hindi siya ang nagsimula ng gulo, ngunit habang ang dalawang insidente ay hindi kasalanan ni Trixie, ito ay malaking balita pa rin. Kung hindi pa sinabi ni Binggong sa kanya ang tungkol sa mga nakatataas na nagpoprotekta sa kanya, si Trixie ay napatalsik kaagad. Sa kautihang palad, nakita ng batang babae na medyo boring ang pananatili dito sa paaralan dahil walang sino man ang maaaring tumawag sa kanilang sarili na kanyang mga kalaban. Maaaring lumipat siya pagkatapos ng ilang araw, ngunit nanatili ang lakas ng kanyang pangalan. Si Rowan o Leandro, na sila mismo ay seryosong miyembro ng Big Four, ay hindi kapantay ng kawalang awa ni Trixie. Isang batang babae na matapang para saktan ng isang tao gamit ang isang kutsilyo, hindi yun isang bagay na lohikal. At tila may background din ang dalaga, hindi siya pinatalsik kahit na matapos ang dalawang insidenteng kinasangkutan niya.
Walang nang-ahas na tumawid sa kanya pagkatapos maunawaan iyon. Pakiramdam ni Zillian ay sumasakit ang ulo niya, itong Trixie ay hindi niya kayang hawakan. Ang kapangyarihan ng Dean ay walang impluwensya sa pakikitungo sa kanya kahit ano paman, at sapat na ang kanyang mga kamay kay Terence. Sa kabutihang palad para sa kanya, si Terence ay hindi masyadong manggugulo, marahil ay kahawak kamay lang ang kanyang kasintahan sa kanyang harapan. Dahil dito, kahit papaano ay mas matatagalan pa ang pagdaragdag kay Trixie, ngunit si Trixie mismo ay isang taong nang-ahas na saksakin ng isang tao sa kanyang harapan. Anong klaseng Dean siya? Maaring si Trixie ang maging Dean dahil ang mga estudyante ay higit na natatakot sa kanya kaysa sa kanya. Welcome back, Trixie. Walang magawang sabi ni Zillian. Ngayong nagsalita na ang principal, ano pa ba ang magagawa ng isang Dean na tulad niya kundi ang magpanggap na tinanggap siya nito? Mr. Wang, sa mukha mo parang ayaw mo na akong balikan. Tumingin si Trixie kay Zillian, may ngiti sa kanyang mukha. Og. Ako. Siyempre hindi. Mapait na ngumiti si Zillian sa kanyang pagkabigo bilang isang dekano. Hehe, huwag kang mag-alala, Mr. Wang, nandito ako para maghanap ng tao, hindi kita guguluhin. Panatag na paliwanag ni Trixie matapos makita ang mapait na tingin sa kanyang mukha. Oh, may hinahanap. Sige, anong klase ang gusto mong pasukan? Nakahinga ng maluwag si Zillian, iniisip na magiging madali kung may hinahanap lang siya. Klase? Hindi ko alam. Alam mo ba kung anong klase si Terence? Biglang tanong ni Trixie. Lynn. Terence. Nanlamig si Zillian. Iyan ang taong hinahanap mo. Oo, may problema ba? Tumanggaw si Trixie bago siya nagsimulang magtampo na parang may bahay. Nandito ako para sa kanya. Ngayong nahuli ko na siya, ipapakita ko sa kanya kung sino ang amo. Natural lang na matuwa si Trixie, nilaibot niya ang paligid ng Starfight para lang malaman na si Terence ay nasa dati niyang paaralan. Halos himatayan si Zillian matapos marinig ang pangalan ni Terence. Nandito ka para kay Terence? Oo, anong meron? Tanong ni Trixie. Wala. Mahinang bumantong hininga si Zillian sabay wave ng kanyang kamay habang ipinagpatuloy niya ang proseso ng pagpapatala habang iniisip kung bakit siya hinahanap ni Trixie. Mula sa kanyang ekspresyon, tila siya ay tinapon ni Terence. Hindi siya narito para makipagbalikan sa kanya, di ba? Ngunit paano si Josephine? Ito na kaya ang maalamat na love triangle. Naramdaman ni Zillian ang pagpintig ng kanyang ulo habang naiintindihan niya ang mga kaguluhang darating. Sina Terence at Trixie, magkasama. Tila kailangan niyang maghintay at tingnan kung ano ang nakatakdang kapalaran para sa kanya. Pagkatapos ng pamamaraan, dinala ni Zillian si Trixie sa ika-12 baitang ika-5 klase, binigyan ng guro ng homeroom na si Ms. Lane ng isang tango bago personal na pumasok kasama si Trixie. Pahintulutan akong magpakilala ng isang bagong estudyante, si Trixie. Lahat mangyaring tanggapin siya ng may palakpakan. Maliban kay Leandro at Stanley, tila walang nakakaalam tungkol kay Trixie. Kung tutusin, ang edad ni Trixie ay napakatagal na, at ang mga kasalukuyang estudyante, na karamihan dito lang pagkatapos ng high school, ay hindi alam kung sino si Trixie. Ngunit ang mga lalaki sa klase ay nag-iinit habang tinitingnan nila ang bagong dating na ito ang totoo, ang matamis at katangi tanging anyo ni Trixie ay medyo nakaliligaw. Masusumpungan siya ng isang napakagandang babae kung hindi nila alam ang tungkol sa mga kakilakilabot na dumating sa kanyang pangalan. Siya ay talagang potensyal na may taglay ng titulong Shul Beauty, naglalakad sa parehong antas ng Cheryl, Yasi, at Josephine. Ito ang unang impresyon ng mga lalaki sa babae. Kumusta sa inyong lahat? Ako ay nasa inyong pangangalaga. Ngumiti ng matamis si Trixie. Nakaramdam ng panginginig si Leandro sa kanyang buong katawan, ang ngiting iyon at ang mga salitang iyon ay hindi maganda para sa kanya. Si Trixie ay isang magandang babae, ngunit si Leandro ay walang anumang romantikong pag-iisip para sa kanya. Ang pagdurog ng iyong mga bola ay hindi isang biro, isang bagay na talagang gusto niyang iwasan. Trixie, maaari kang maupo sa. Iniisip ni Ms. Lane na kunin si Trixie ng upuan sa harap dahil hindi siya masyadong matangkad.
Ang mga mag-aaral na lumipat dito sa mga oras na ito ay kadalasang dumarating upang mag-aral, na ginagawa ang pangwakas na pagsabog ng mga paghahanda para sa panghuling pagsusulit. Ang babaeng Trixie na ito ay personal na ipinakilala ng Dean, kailangan din niyang magkaroon ng ilang uri ng background. Ayos lang, maghahanap ako ng sarili kong upuan. Naglakad si Trixie patungo sa huling hanay sa klase bago pa man matapos magsalita ang guro. Kumunat ang noo ni Terence, iniisip pa rin niya na mukhang pamilyar ang babaeng Trixie na ito. Ngayong naglalakad siya palapit sa kanya ay may naalala siya. Itong babaeng ito, hindi ba siya yung hipster na babae kasama ang Audi TT na nakilala niya sa kalye ng food stall noong isang araw? Hindi pa siya ganap na nakadamit tulad noong araw na iyon, at mas maganda ang hitsura niya ngayon, ngunit isang malapit na tingin at makikilala pa rin siya nito. F***. Hulaan ni Terence na may 80% pagkakataon na ang babaeng ito ay dumiretso sa kanya para sa gulo, isa na naman ba itong manggugulo sa buhay niya. Lahat ng lalaki sa klase ay tumingin sa inggit habang si Trixie ay pumunta sa huling hanay at umupo sa bakanting upuan sa tabi ni Terence, maliban kay Leandro, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na malisya habang nakatingin kay Terence. Malapit mo nang makuha ang darating sa iyo, Terence. Babatukan ka niya. Terence, nagkita tayong muli. Agad na ipinakita ng matamis at magandang babae ang kanyang mga pangil pagkatapos umupo, may ngiti sa kanyang mukha habang nakatitig kay Terence. Akala mo hindi kita mahahanap, tama? Ano bang pinagsasabi mo, are you retarded? Kilala ba kita? Tinatimad na itinaas ni Terence ang kanyang mga mata upang tumingin kay Trixie, hindi man lang sinusubukan na maging magalang. 404. Ang lakas ng loob ni Terence ay nagsabi sa kanya na walang magandang lalabas mula sa paghahanap ni Trixie sa kanya. Ang babae ay tila matamis at maganda, ngunit hindi siya nang ahas na tumawid sa kanyang landas. Ang walang katapusang problema na kasunod ay magiging labis. Ikaw. Si Trixie ay nawala ng mga salita mula sa kanyang pagkadismaya. Siya pa rin, sa pagtatapos ng araw, isang napakalaking kagandahan ng kalawakan. Bakit siya naging retard bigla ni Terence? Narinig din ni Jacob ang mga salita ni Trixie mula sa harap ni Terence. Naiinggit lang siya sa masaganang swerte ni Terence nang tumama sa kanya ang mga mapanuksong salita na nagmumula sa bibig ni Terence, halos matamba siya. Ang lalaking ito ay hindi marunong magpahalaga sa kagandahan. Ako ano? Kung nandito ka para mag-aral, gawin mo lahat ng gusto mo, pero kung may iba kang binabalak, huwag mo akong sisihin sa pagsipa sayo sa bintana. Mahinang sabi ni Terence. Na-stop ko na ang dalawang miyembro ng Big Four, hindi ko iisipin na gawin ang parehong sa isa pa. Nasaksihan ni Terence ang nangyari sa gate ng paaralan kaninang umaga. Ang totoo, ang matabang damak mula sa ika-12 baitang ay dumating na at ipinaalam sa kanya ang ika-4 na Big Four na bumalik sa unang paaralan ng Starfied. Ang bagay ay, si Terence ay walang anumang interes sa pagbati sa Big Four na iyon. Sino mang gustong humalik sa ilang puwet ay maaaring libangin ang kanilang sarili, ngunit si Terence ay walang planong pumunta. Ang hindi inaasahan ni Terence, gayunpaman, ay ang katotohanan na ang ika-4 ay isang babae, at ang batang miss na nakilala niya sa kalye ng pagkain noong isang araw, hindi bababasa. Bilang resulta, walang anumang bagay tungkol sa kagandahang ito na gustong pahalagahan ni Terence. So alam mo, hindi inaasahan ni Trixie na malalaman ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan. Tumingin sa labas ng bintana. Napakunot ang noo ni Terence nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Tumigil ka na sa pagsasalita, nag-check ako ng text. Ang pagwawalang bahala ni Terence sa kanya ay napakahirap. Para sa kanya ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng ganoong nakakadismaya na pagtrato. Itinaas niya ang kanyang sapatos na may mataas na takong at itinutok ito sa paa ni Terence habang nakatutok ang mga mata nito sa text, ngunit nang matamaan na sana niya ang paa ay bigla itong nawala. Isang malutong na snap ang tumunog, malakas at malinaw kasabay ng sigaw ng pagkagulat ni Trixie. Ang sakong ay ganap na naputol mula sa puwersang ibinato niya sa pag-atake. Namumula ang kanyang mukha habang nakatitig kay Terence, na parang wala sa kanya habang patuloy na nagbabasa ng text, hindi man lang nag-aalala sa nangyari. Nagkataon lang ba? Hindi ba sinasadya ni Terence iyon? Si Trixie ay medyo naguguluhan dito. Siya ay nabigla at naitama ang kanyang mga pagdududa sa ibang pagkakataon.
Kahit na hindi nakita ng lalaki ang pagdating ng pag-atake, hindi niya makaligtaan ang malutong na tunog na iyon. Hindi man lang ba siya na curious? Isa lang ang posibilidad sa puntong ito, sinadya niya ito. Sinadya niyang naiwasan ang pag-atake, at ngayon ay kusa siyang kumikilos na parang walang narinig. Asar, inabot niya ang telepono ni Terence mula sa kanyang mga kamay. Ngunit bahagyang itinaas ni Terence ang kanyang kamay, na para bang nagpapadala siya ng text, mahimalang iniiwasan ang paggalaw ni Trixie. Ang text ay nanggaling kay Yasi. Nais ni Cheryl na tanungin kita kung bakit nakikigulo ka na naman sa mga babae. Ibang tao ba iyon na gustong maghiganti? Ngumiti ng mapait si Terence, tila hindi nakilala ni Cheryl at Yasi si Trixie na nagkita sila sa food street. Nagpadala siya ng reply. Nandito talaga siya para maghiganti, pero iyan ay dahil pumunta ako sa food street kasama kayo. Kalye ng pagkain. Napatingin si Cheryl sa phone ni Yasi na nakakunot ang noo. Anong food street? Anong kinalaman ni Terence sa isang babae sa pagpunta natin sa food street? Oh, parang naaalala ko na. Napasample bigla si Yasi sa noo. Cheryl, naaalala mo ba ang munting miss na hamarang sa sasakyan natin noon? At pagkatapos ay itinulak ni Sheldbro ang kanilang sasakyan. Audi TT ba ang sinasabi mo? Sinubukan ni Cheryl na alalahanin ang kanyang mga alaala, tila ang taong iyon ay talagang si Trixie ngayon, ngunit may kakaibang hitsura. Oo, siya iyon. Tumango si Yasi. Mukhang nandito siya para bumalik sa Sheldbro. Cheryl, anong gagawin natin? Ano pa ba ang magagawa natin? Hindi na lang natin siya papansinin. Dahil hindi naman si Terence ang nakikigulo sa mga babae, kaya hindi na natin dapat idamay ang sarili natin. Casual na sabi ni Cheryl. Oh, yeah. Isasama natin ang sarili natin kapag si Sheldbro ay nagsimulang manggulo muli sa mga babae. Alam na, sabi ni Yasi. Him messing with girls is not related to US, too. He's not your boyfriend. So what are you so worked up over? Napatingin si Cheryl kay Yasi. Bueno, kung boyfriend ko man siya o hindi ay depende sa gusto ni Cheryl. Nailabas ni Yasi ang kanyang dila bilang tugon. Anong kalokohan yan? Galit na galit si Cheryl. Ibuka mo ang iyong bibig. Napakurap-kurap si Yasi, ngunit binuksan pa rin ito. Ipinasok ni Cheryl ang kanyang kamay sa bibig ni Yasi. Masakit. Cheryl, bakit mo hinihila ang dila ko? Masakit, Tara, bitawan mo na. Halos maiyak si Yasi sa sakit. Pinipilit kong ilabas ang dila mo sa lahat ng kalokohang sinasabi mo. Natural, hindi talaga bubunutin ni Cheryl ang dila ni Yasi. Ito ay isang pagbabanto lamang. Hindi ko na uulitin. I'll stop the nonsense, sige. It hurts. You actually went for it, Cheryl, it really hurt. Nipatikip ng kamay si Yasi sa bibig, halos mapaiyak sa sakit. Ibinalik ni Terence ang kanyang telepono bago bumaling kay Trixie. Ano ba talaga ang balak mo? May ADHD ka. Oy, nagseselos ba si Cheryl? Si Trixie ay maaaring mukhang marahas sa labas, ngunit siya ay talagang isang maisla na tao na nagbigay pansin sa detalye. Tumingin siya sa direksyon ni Cheryl at nakita siyang nakayuko. Nakatingin siya sa isang text. Nope, hindi niya ako gusto. Mahinang sabi ni Terence. Dapat mo ring itigil ang pag-iisip tungkol sa lahat ng hindi malinis na bagay, ito ay walang silbi. Mahuhulaan ni Terence kung ano ang pinaplano ni Trixie sa pamamagitan ng pagtingin sa mga matang iyon na patuloy na lumilibot. Maruming bagay. Sabihin mo kung ano ang gusto mo, ngunit kung hindi mo ako tuturuan kung paano magmaneho, sasabihin ko ang tungkol sa relasyon mo ni Cheryl. Walang pakialam si Trixie sa banta ni Terence, sa halip ay pinadalhan niya ito ng sarili niyang banta. Gawin mo ang gusto mo. Ang mga bagay na alam o hindi alam ng mga tao ay talagang nakakaapekto kay Cheryl. Wala itong kinalaman sa akin kahit kay Titing. Nagkibit balikat si Terence. Kung handa kang gumawa ng bagong kaaway na kalabanan para maging panauhin ko, ngunit huwag mong isipin na madaling puntiryahin si Cheryl. Nasa tabi niya ang isang bagay na tinatawag na Yasi.
Medyo isang babae, mas higit pa kaysa sa iyo. Huwag mong pagsisihan ang mangyayari sa iyo pagkatapos tumahak sa landas na iyon. Marahas na tinitigan ni Trixie si Terence. Ngayong hindi na epektibo ang banta niya, maaari na lang siyang sumuko. Tungkol kay Yasi, gayon pa man. Hindi pa niya nakilala ng personal ang babae, ngunit ito ay isang malaking pangalan na matagal na niyang narinig. Ang kanyang kapatid ay ang pinuno ng Starfied Young Masters, na alam ng Diyos kung gaano karaming mga antas ang nauuna sa isang Big Four power tier. Maliban na lang kung mayroon siyang personal na hinanakit sa babae, si Trixie ay hindi masyadong mahilig magsimula ng drama sa isang taong tulad niya. Ito ay isang banta lamang upang himukin si Terence na makinig, gayon pa man. Pero wala siyang pakialam. Hindi ka man lang natatakot na baka tanggalin ka ni Cheryl. Si Trixie ay hindi nagtatapos doon. 405. Gusto niya akong paalisin simula noong unang araw na nakilala niya ako, nakikita mo ba akong umalis? Tinitigan ni Terence si Trixie na parang tulala. Ang tatay niya ang nagbabayad ng sweldo ko, hindi siya, kaya pwede bang itigil mo na ang pagtatanong sa mga tanong mo? Gusto mo bang turuan akong mag-drift, oo o hindi? Tanong ni Trixie sabay emph. Hindi ako marunong mag-drift. Umiling si Terence. Kakakuha ko lang ng lisensya sa pagmamaneho noong isang buwan, tingnan mo ang iyong sarili kung hindi ka naniniwala sa akin. Dahil doon, kinuha ni Terence ang kanyang lisensya sa pagmamaneho at inilagay ito sa harap ni Trixie. Hindi alam ni Trixie kung ano ang sasabihin isang pagtingin sa petsa ng isyo ng lisensya sa pagmamaneho na iyon ay sinabi sa kanya na nakuha lang ito ni Terence ngayong buwan, ngunit hindi naniwala si Trixie kay Terence. Hindi mo kailangan ng lisensya para makapagmaneho. Mabuti, Terence. Maghintay ka at tingnan. Galit na napangisi si Trixie. Ha, walang pakialam si Terence sa sinasabi ni Trixie. Pagkatapos ng unang klase, tinawag ni Trixie si Leandro palabas ng silid-aralan. Paano nangyari, Lil Sis Trixie? Inilagay mo ba ang Terence na iyon sa kanyang lugar? Si Leandro ay talagang mas nag-aalala kaysa kay Trixie. Gusto sana niyang tanungin ito tungkol sa kanyang pag-unlad, ngunit hindi siya nang ahas maliban kung si Trixie ang lumapit sa kanya. Ngayong ginagawa na niya ay tiniyak ni Leandro na itanong ang mahalagang tanong. Siyempre hindi ganoon kadali, hindi mahalaga kung manlambot ako o matigas sa kanya, hindi siya kumikibo. Galit na sabi ni Trixie. Alam mo ba kung may kahinaan siya? Hindi talaga ako sigurado. Sabi ni Leandro, iniisip na matagal na niyang hahawakan si Terence kung alam niya ang tungkol sa kanyang mga kahinaan wala na siya ritong naghihintay kay Trixie. Kung gayon, ano sa palagay mo ang magagamit natin para i-blackmail si Terence? Tanong ni Trixie. Blackmail. Napakurap-kurap si Leandro, hindi lubos na nauunawaan kung bakit gugustuhin niyo ni Trixie kaysa parusahan ang lalaki. Lil Sis Trixie, bakit kailangan mo siyang i-blackmail? Obviously for a purpose of mine, bakit ang dami mong tanong? Alam mo ba, o hindi? Naiinip na sumimangot si Trixie, halatang hindi na interesadong kausapin si Leandro tungkol sa bagay na ito. Kung blackmail ang pag-uusapan, wala talaga akong iniisip ngayon. Baka pwede akong bumalik at mag-isip ng kung ano para sa iyo. Sabi ni Leandro matapos mag-alinlangan ng ilang sandali na bigong magbigay ng sagot. Sige, bumalik ka. Medyo hindi nakaimik si Trixie, may alam ba itong Leandro na ito? Naturally, hindi niya pinaplano maghintay sa kanya para makakuha siya ng diskarte. Mukhang hindi gaanong makakatulong si Leandro dito. Boss, anong meron sa kanya? Bulong ni Jacob kay Terence, nalilito. Sino ang nakakaalam, marahil ay may mali sa kanyang ulo. Nakilala ko siya minsan sa isang kalye ng pagkain, may nakaharang siyang sasakyan sa akin kaya itinulak ko ito palayo. At ngayon gusto niyang turuan ko siya kung paano mag-drift. Paliwanag ni Terence, hindi nakaimik. I see. Pero boss, siguradong maswerte ka sa lahat ng oras. Inggit na sabi ni Jacob. Bakit wala namang magagandang babae na naghahanap sa akin? Gusto mong tanungin ko si Joralyn? Nakangiting tanong ni Terence. Hindi.
Huwag mong sabihin sa kanya, nagpapantasya lang ako. Mabilis na umiling si Jacob. Boss, bakit hindi mo ako tinanong kung ano ang sinabi ng mga magulang ko tungkol kay Jarrelyn nang makauwi ako kahapon? Kung sasabihin mo muna sa kanila ang tungkol sa kumpanya, malamang na hindi man lang sila magtatanong tungkol kay Jarrelyn, ngunit kung hindi mo gagawin, hindi pa rin ito mahalaga pagkatapos ng sitwasyong iyon kahapon. Hindi ka talaga makikipaghiwalay kay Jarrelyn. Kaya't kung may sasabihin man sila o hindi ay walang kabuluhan. Pagsusuri ni Terence, nakangiti. Kaya ikaw ang amo ko, tama ang lahat. Pagkatapos kong sabihin sa kanila ang tungkol sa kumpanya, hindi na sila nagtanong tungkol kay Jarrelyn. Tumango si Jacob, nasa sabik. Pero boss, nagbabasa ako ng mga management books buong gabi kahapon at naliligaw pa rin ako maraming mga professional terms na hindi ko maintindihan. Kung mauunawaan mo ang lahat pagkatapos ng isang gabi ng pag-aaral, ang buong mundo ay mapupuno ng mga negosyante. Umiling si Terence. Kailangan mong gawin ito ng hakbang-hakbang, huwag kumain ng labis na hindi mo kayang lunukan. Tama ka. Masyado akong nagmamadali. Sangayon ni Jacob. Ang problema ngayon ay kolehiyo. Mas mabuti kung papasukin mo si Jarrelyn sa parehong paaralan, ngunit hindi ko alam kung ano siya sa mga tuntunin ng akademiko. Iminungkahi ni Terence. I never asked her about that. Eto, ay text ko siya mamaya at tingnan kung ano ang iniisip niya. Sabi ni Jacob. Pumasok si Trixie habang nag-uusap ang dalawa at binigyan ni Jacob si Terence ng kakaibang ngiti bago tumalikod. Nag-iisip si Trixie kung paano niya dapat parusahan si Terence at turuan siyang mag-drift habang naglalakad siya pabalik sa klase, ngunit dahil wala pa siyang kahit ano ay nagpasya siyang huwag pakialaman si Terence, na huminto sandali sa kanilang digmaan. Dahil hindi niya pinapansin si Terence, natural na hindi siya papansinin ni Terence. Medyo natuwa siya sa katahimikan. Nag-iisip si Trixie ano ang dapat niyang gawin para i-blackmail si Terence. Ang planong ilantad ang kanyang relasyon kay Cheryl ay naging hindi epektibo, at tila wala talagang pakialam si Terence. Kailangan niyang mag-isip ng ibang bagay. Habang nag-brainstorm siya, nag-vibrate ang phone niya sa bulsa. Hinugot niya ito, nagulat nang makita ang text ni Leandro. Lil Sis Trixie, nakikipag-usap ako kay Stanley kung gusto mong i-blackmail si Terence maaari kang kumuha ng ilang litrato sa kanya sa banyo, gagana iyon, tama ba? Nagningning ang mga mata ni Trixie pagkatapos basahin ang text iyon ay talagang isang magandang ideya. Sige, kunin mo ang mga litratong iyon. Ako. Hindi alam ni Leandro kung ano ang dapat niyang i-react habang tinitingnan ang text sa kanyang phone. Bakit niya sasabihin sa kanya ang tungkol dito kung nangahas siyang kunin ang mga larawang iyon sa unang pagkakataon? Sasampalin siya ni Terence kapag ginawa niya iyon kay Terence. Di ko kaya, ayokong mabugbog. Ngunit makakatulong ako sa pagbabantay sa iyo. Mabilis na pinabalik ni Leandro ang text na iyon na labis na ikinadismaya ni Trixie. Mukhang siya mismo ang dapat pumunta sa front lines. Kung hindi pa rin susunod si Terence pagkatapos noon ay pagbabantaan niya siya sa pagpapadala ng mga larawan kina Cheryl at Yasi at ang pangkaraniwang kagandahang iyon din. Mapapahiya talaga siya kung gagawin niya iyon. Habang ang mga lalaki ay medyo makapal ang balat sa ilang sitwasyon, naniniwala si Trixie na mahihiya si Terence na makita ng mga babae na umiihi siya. Hinawakan ni Trixie ang kamao habang nagdedesisyon. Sige, gawin natin ito. Natapos ang isa pang panahon, ngunit si Terence ay hindi nagpupunta sa banyo, na ginugulo si Trixie. Natapos ang isa pang klase, at si Terence ay hindi pa rin pumupunta sa banyo, na mas lalong gumugulo kay Trixie. Hindi na niya ito napigilan. Terence, bakit hindi ka umiinom ng tubig? Bakit ako iinom ng tubig? At saka, bakit mo pakialam kung umiinom ako ng tubig o hindi? Hindi mo ba ako masyadong sinusubukan? Medyo walang pakundangan na sabi ni Terence habang nakatingin kay Trixie. Summer ngayon, at mainit, alam mo pinaalalahanan lang kita, pero kung magiging ganyan ka, okay. Inalis ni Trixie ang kanyang ulo at hindi na pinansin si Terence.
406. Nakikita ko. Hindi akalain ni Terence na magiging napakabait ni Trixie na ipaalala sa kanya na i-hydrate ang sarili sa isang mainit na araw, hindi niya nakitang ganoon talaga. At saka, malalaman niya kung nauuhaw siya sa init, hindi niya kailangan ng nagpapaalala sa kanya. Ngunit ang mga salita ni Trixie ay talagang medyo nauuhaw kay Terence. Inabot niya ang kamay niya sa desk niya at inilabas ang isang walang laman na bote ng mineral water, isang bote na tapos na niyang inumin kahapon. Dito. Mabilis na iniabot ni Trixie ang sarili niyang inumin kay Terence, ang kanyang mga mata ay matamang nakatingin habang tinatanggap ito ni Terence. Naramdaman ni Terence na may nangyari sa Trixie na ito nang bigla-bigla laging maghinala sa isang tao na nagbibigay sa iyo ng mga benepisyo ng walang bayad. Nakita ni Trixie na masyadong madamdamin ang kanyang mga kilos, syempre iisipin ni Terence na may nangyari. Wala siyang pagkakataon kundi ipaliwanag ang sarili. Magkapit-bahay kami sa klase, laging sinasabi ng mga guro na tulungan namin ang isa't isa. Magiging tulala si Terence kung maniniwala siya sa kanyang kalokohan, ngunit medyo nauuhaw siya. Bubuksan na sana niya ang bote ng tubig ni Trixie nang mapansin niyang nakabukas na ito kanina. Nakakunot ang noo, inisip ni Terence kung may ginawa si Trixie sa bote ng tubig na ito. Hindi naman siya gagawa ng isang bagay na walang lasa, hindi ba? Namula si Trixie matapos makita ang pag-aalinlangan ni Terence. Tumiyugo ako kaninang umaga. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin doon. Kaya na ipinaliwanag ang paunang binuksan na takip. Bagaman, hindi ganoon kadaling lasunin siya. Pagkatapos niyang sanayin ang kanyang Art of Dragon Mastery, ang Terence na bihasa na sa medisina ay napabuti ang kanyang pangamoy at panlasa na tuklasan niya ang lason sa nakalalasong pagkain at tubig. Wala ka namang sakit o ano, di ba? Parang hepatitis o AIDS. Tanong ni Terence pagkatapos uminom. Ang mga organo ni Trixie ay sumasabog sa galit, seryoso bang tinanong siya ng taong ito kung siya ay may hepatitis o AIDS. Ano sa mundo? Siya ay isang magandang babae, isang bata, magandang babae. Isang bote na dinampi ng labi niya. Ang mga tao ay pumipila para sa ganoong bagay, at narito si Terence, nangungulit at nagtatanong kung siya ay may AIDS. Natural, iyon ay pag-aakalang hindi alam ng mga tao ang personalidad ni Trixie. Ang sino mang may ganoong pangunawa ay hinding-hindi maglalakas loob na uminom mula sa kanyang bote, hihilingin lamang nilang mabugbog. Ikaw ang may AIDS. Sumabog si Trixie. Ikaw na hindi marunong magbasa, hindi ka ba nanonood ng Science Channel? Kahit na magkaroon ako ng hepatitis at AIDS, hindi ito kakalat sa iyo sa pamamagitan nito. Bahagyang ngumiti si Terence sa pag-aakalang may alam ang babaeng ito. Binuksan niya ang takip at palihim na tinikman ito ng kanyang dila, nagsimula lamang siyang uminom pagkatapos niyang matukoy kung ligtas ba ito o hindi. Matapos isubo ang kalahati ay inilagay niya ito sa kanyang mesa. Ayaw mo na pagkatapos kong inumin, di ba? Ako na ang kukuha. Hindi pinaplano ni Trixie na bawiin ang isang bagay na nainom ni Terence. Paano niya ito maiinom ngayong may isang batang lalaki ang nakainom dito? Ngunit ang mga salita ni Terence ay talagang nakakaasar sa kanya. Ang lalaki ay nagsasalita ng napakalakas pagkatapos inumin ang kanyang inumin, at ang pagsasabi lang na iyon ay ang pinaka-natural na bagay na dapat niyang gawin. Wala ba siyang kahihiyan? Hindi. Nauuhaw pa ako. Ayaw ni Trixie na magkaroon ng mga bagay-bagay si Terence. Kinuha niya ang inumin mula sa kanyang mesa, binuksan ito, at isinubo ang kalahati sa kanyang tiyan bago pinandilatan si Terence habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Halos masamid niya ang sarili sa tubig na iyon. Si Terence, sa kabilang banda, ay medyo walang magawa at hindi makapagsalita sa rebeldeng babaeng ito, ngunit nagpa siya na huwag nang mag-abala. Maaari niyang inumin ito kung hindi niya iniisip, hanggat hindi siya umiiyak at samuka tulad ng ginawa ng Miss. Si Trixie ay hindi masyadong nakaramdam ng maraming emosyon pagkatapos uminom ng inumin, ngunit nagsimula siyang magsisi ng kaunti ngayong natapos na niya. Paano siya nakainom ng isang bagay na mayroon si Terence? First kiss niya. Maghintay ka at tingnan, ipapakita ko sa iyo kung sino ang amo kapag kailangan mong umihi.
Ang personalidad ni Trixie ay iba sa pagkatao ni Miss, kahit na inis siya, hindi siya magtatagal sa isang bagay na ganoon maliban sa makaramdam lang ng kaunting pagkabigo dahil dito. Naihagis niya ang walang laman na bote sa basurahan sa sulok, ngunit hindi sinasadyang nataman ito sa ulo ni Leandro. Ah! Sumigaw si Leandro bago tumayo, nagmumura sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. God F*** shit, sino iyon? Gusto mong mamatay? Sino ang nagtapon yan? Matapos siyang pilitin ni Terence na magpalit ng kanyang upuan, kinailangan ni Leandro na lumipat sa kanang sulok ng silid-aralan na ang basurahan ay medyo distansya sa likuran niya. Isa itong basurahan na itinatapon ng ilan sa mga tamad na estudyante ng kanilang basura nang hindi lumalakad. Ngayong nandoon na si Leandro, wala nang gumawa. Hindi biro kung aksidente nilang nataman sa ulo ang pangatlo ng Big Four. Ginawa ni Terence. Nagliwanag ang mga mata ni Trixie, at itinuro niya si Terence. Gusto niyang magdulot ng ilang salungatan sa pagitan ni Terence at Leandro, inisin si Terence sa ilang problema. Kung tutusin, malalamon ni Leandro ang pagkadismaya kung aaminin niyang naghagis ng bote. Ano? Natigilan si Leandro nang mawala ang galit sa kanyang mukha na inilagay siya sa isang awkward na posisyon. Labanan si Terence. Iyon ay hindi isang bagay na maglakas loob niyang gawin, hindi matapos ang isang baliw na malakas lalaki tulad ni Hebaw Bro na hindi pinaganya ang kanyang puwet at iniabot sa kanya ni Terence. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay si Natoy, at bago siya bumalik ay tiyak na maiiwasan ni Leandro ang lahat ng salungatan kay Terence. At kaya, nilunok ni Leandro ang kanyang galit at medyo alangan na nagsalita. Wala yon. Alam niyang medyo nakakahiya kung atras na lang ng ganoon, ngunit hindi na ito muling bubugbugin ni Terence. Ngayong ilang beses na siyang binugbog ni Terence, hindi na inisip ni Leandro na mapahiya pa ang isang pagkakataong ito. Matagal nang nawala ang pride niya sa harap ng mga kaklase niya. Hindi ako kung ako iyon, gumamit ako ng ibang bagay para hatiin ang iyong ulo sa halip na isang bote na walang laman. Mahinang sabi ni Terence. Hanem. Muling natigilan si Leandro. Si Terence ay talagang mayabang, ngunit hindi nag-alinlangan si Leandro sa pag-aangkin. Pagkatapos ng lahat, walang dahilan para magsinungaling si Terence. Si Terence ay nakipag-away sa kanya sa maraming iba't ibang sitwasyon, at hindi na niya kailangan ng pangangatwiran para sa mga pagkakataong iyon. Tulad ng kung saan siya sinipa niya sa hangin, upuan at lahat, halimbawa. At kung gayon, kung sinabi ni Terence na hindi siya ang naghagis ng bote, iyon ang dapat mangyari. Ano ang posibleng ikatakot ni Leandro kung hindi si Terence, kung gayon? Nag-flirt up ulit, tumayo siya. Sino? Sino yun? Umalis ka, baka patay ka kapag nalaman ko kung sino ka. Napag-alaman ng mga kaklase ni Leandro na ang kanyang pag-uugali ay medyo nakakadismaya. Ang lalaki ay natigilan nang marinig niyang si Terence ang naghagis ng bote, ngunit ngayong sinabi ni Terence na hindi siya iyon ay bumangon siyang muli, puno ng lakas. Ngunit gayon pa man, walang nang-ahas na magsalita tungkol dito. Kung tutusin, dahil lang sa walang lakas ng loob si Leandro na gumawa ng anuman kay Terence ay hindi ibig sabihin nito na pareho ang pakikitungo niya sa iba. Cheryl, sino ang nagtapon ng bote na iyon? Ikaw ba? Biglang nagsalita si Yasi, ngunit siniguro niyang malakas ang boses niya para marinig ni Leandro. Ano? Natigilan muli si Leandro. Si Cheryl kaya? Bakit naman itatanong iyon ni Yasi kung hindi siya? Nagsimulang pagpawisan si Leandro. Hindi niya magawang mainis si Terence, ngunit nalalapat din iyon kay Cheryl. Pinipilit pa niyang gawin itong girlfriend niya, hindi siya basta-basta mag-iwan ng masamang impresyon sa kanya. Gusto ko kung paano laging nag-aalala si Leandro tungkol sa pag-iiwan ng masamang impresyon. 407. Natahimik si Leandro, namumula ang mukha. Si Cheryl iyon. Wala lang iyon. Ang iba ay minamaliit muli si Leandro kaya wala rin kung si Cheryl din. Bakit napakawalan diyan ng taong ito? Sumisigaw lang siya tungkol sa pagbabayad ng tagahagis ng bote. Hindi ako iyon, hindi ko pa natatapos ang inumin ko.
Kumunat ang noo ni Cheryl, halatang aware na sinubukang guluhin ni Yasi si Leandro kahit noon pa man ayaw ni Cheryl na mapagkamalan ng ganon nang wala lang. Siya, binabato ng bote si Leandro. She would never bother hit him, sino ba siya sa akala niya? Dahil doon, inilabas ni Cheryl ang kanyang inumin mula sa kanyang mesa at iwinagayway ito sa harap ni Yasi. Papatayin ka ba nito kaya tumigil ka na sa paggawa ng gulo? Huwag mo na akong ilabas ulit ng dila mo. Pag, hihinto ako, ngunit hindi mo ako lilinlangan na ibuka muli ang aking bibig. Tinakpin ni Yasi ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay. Samantala, si Leandro ay nagngangalit sa galit si Yasi ay malinaw na ginugulo siya, ngunit wala siyang magagawa tungkol doon sa lahat hindi niya maitawid si Yasi. Isinasantibi ang kanyang kapatid, naroon pa rin ang katotohanan na siya ang matalik na kaibigan ni Cheryl, ang kanyang soulmate. Hindi talaga siya maglalakas loob na asar sa kanya noong una. Ang kanyang kaloob-looban ay puno ng pagkadismaya, kailangan niyang iparating ito sa iba. Bibilang ako ng 3. Yung naghagis ng bote, magpakita ka na baka pagsisihan mo. Talagang nagngangalit si Leandro sa puntong ito pagkatapos ng maraming pagkakataon na pigilan ang galit na iyon, ito ay sumasabog ng buo. Fine, fine. Ibinato ko. Hindi inaasahan ni Trixie na magiging ganito si Leandro sa isang bagay na ganoon, at si Terence ay nakatingin din sa kanya ng malabo. Nagpasya siyang umamin na lang sa pagbato ng bote dahil ilalantad siya ni Terence kahit hindi niya ginawa. Iyon ay hindi tama, gayunpaman, dahil si Terence ay hindi nagbigay ng dalawang bagay tungkol sa isang bagay na walang halaga, lalo na kapag si Leandro ang nataman sa ulo. Wala siyang pakialam kahit mamatay si Leandro dito. Hindi inakala ni Leandro na si Trixie ang mananagot. Bahagyang nabaluktot ang kanyang mukha sa paghihirap habang iniisip ang kanyang kasalukuyang posisyon. Hindi siya naglakas loob na asar kay Terence, at wala siyang magawa kay Cheryl o Yasi. Pero mas lalo itong si Trixie. Lil sis Trixie, wala lang. Leandro idiniin ang kanyang pagkadismaya habang siya ay nakaupo, halos nanginginig sa lahat ng nakakulong na galit, isang haplos ay sesubog siya. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kung hindi siya makakalaban sa mga taong ito, kailangan niyang magtago mula sa kanila. Ang maliit na yugtong ito ay nagdulot sa kanya ng malaking karangalan at pagmamalaki, lahat ng kanyang mga kaklase ay gustong tumawa, ngunit sinubukan nilang pigilan ito dahil sa takot na labis na ikinadismaya ni Leandro. Hindi siya tatayo noong una kung alam niyang mangyayari ito. Lahat ng 3 beses ay umatras siya gamit ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. F***. Simula nang dumating si Terence sa klase namin, wala nang pupuntahan. Galit na hinampes ni Leandro ang isang kamao sa dingding, ang tanging punteriya niya upang maibulalas ang kanyang pagkadismaya. Hawakan mo, Leandro bro. Sa sandaling bumalik si Pau mula sa bundok, iyon na ang araw ng pagbitay kay Terence. Nalaman ni Stanley ang kinaroroonan ni Natoy sa puntong ito, siya mismo ay nasa sabik sa pagbabalik ni Natoy mula sa pagsasanay. Oo, pero sa oras na bumalik siya mas mahihirapan akong makasama si Cheryl. Tingnan mo kung gaano kasira ang relasyon ko sa kanya ngayon. Galit na sabi ni Leandro. Ngunit lahat ng mga estratehiyang iyon ay hindi gumana. Si Stanley ay maaaring isang maliit na strategist ng militar, ngunit siya ay isang strategist, siya ay dalubhasa sa walang kahihiyang pag-atake. Pero Leandro bro, kailangan mong magmadali. Malapit na tayong magtapos, at talagang mahirap sa oras na mag-aaral ka na sa kolehiyo. Mahihirapan kang makilala siya kung mapunta ka sa ibang departamento. Tama ka, kailangan kong magmadali. Tumango si Leandro. May idea ka ba? Ang mga ideya na mayroon ako ngayon ay hindi gumagana, at kakailanganin ko ng oras bago ako makabuo ng isang magagawa. Umiling si Stanley bilang tugon. Pagkatapos ay kalimutan mo ito, patuloy tayong mag-iisip. Si Leandro ay naliligaw sa kanyang sarili. Natapos ang huling klase sa umaga, at sa wakas ay tumayo si Terence mula sa kanyang mesa upang lumabas sa silid-aralan bago ang tanghalian, na labis na ikinatuwa ni Trixie. Mabilis niyang sinenyasan si Leandro at tinawag ito. Mauna ka na at linisin mo ang banyo ng ibang mga lalaki.
Ayokong makakita ng umiihi doon kapag pumasok ako. Nang matanggap ang mga tagubilin, nagmamadaling pumunta si Leandro sa banyo kasama si Stanley. Kailangan nilang linisin ang lugar ng mga tao bago dumating si Terrence. Siguradong hindi matutuwa si Trixie kung papasok siya para makita ang ibang tao doon. Lumabas, lumabas. Lumabas ang lahat. Hindi nang ahas si Leandro na gumawa ng anuman kay Terrence, ngunit ang mga estudyanteng ito ay kumpay lamang sa kanya. Hindi na niya kailangang magsalita ng marami para matakbo ang lahat sa banyo. Ngunit ang buhay ay puno ng mga exception. Isang batang lalaki na may sigarilyo sa kanyang bibig ang lumabas mula sa isa sa mga stall. Nanlilisik ang kanyang mga mata kay Leandro. Sabi ko, Lindroy, medyo bastos ka, diba? Pinapalis ako kapag naninigarilyo ako dito. Si Rowan Gold iyon. Maaaring ang iba ay natatakot sa pangalan ni Leandro, ngunit hindi sa kanya. Siya ay naiinis na pinuputol ni Leandro ang kanyang sesyon sa paninigarilyo. Sa normal na mga pangyayari, talagang ayaw ni Leandro na makipagharap kay Rowan, ngunit ngayon ay iba. Kinagat niya ang kanyang mga labi matapos magsalita si Rowan. Ning bro, may gagawin si Trixie dito. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan kung gusto mong manatili dito at matakpan siya pagkatapos ay magpatuloy. Pupunta si Trixie dito. Kumurap-kurap si Rowan, bumagsak ang sigarilyo niya sa sahig kasabay ng isang pop. Wala siyang pakialam. Bakit hindi mo sinabi kanina? With that, tumakbo siya palabas ng washroom nang hindi nag-abala kay Leandro. Napangiti si Leandro nang may pagmamalaki nang tumakbo si Rowan palabas ng silid. Hindi niya maalala na may tinatakbuhan siyang iba. Nang ganap na malinisan ang banyo, si Leandro ay nagbabantay kasama si Stanley sa labas, na nagbabantay sa magkabilang gilid ng pinto ng banyo na parang mga gwardya, na pinipigilan ang sinumang magtangkang pumasok. Umakyat si Terrence sa banyo at nakita ang dalawa na nakatayo sa gilid ng pasukan, nalilito. Anong ginagawa niyong dalawa? Wala lang, may hinihintay lang tayo. Pambobolang paliwanag ni Leandro. Boss Langford, gusto mong gumamit ng washroom. Please, pumasok ka. Kumunat ang noo ni Terrence. Ano bang meron sa dalawang idiot na ito? Naglakad pa rin siya papasok upang malaman na walang tao roon, na nag-udyok kay Terrence na pataasin ang kanyang kamalayan. Parehong sina Leandro at Stanley ay mga piraso ng tae. May nangyari sa kanila na nagbabantay sa labas ng ganoon. Yo, anong nangyari? Nasa loob ba siya? Sinusubaybayan ni Trixie si Terrence sa bawat hakbang, ngunit nanatili sa kanyang distansya sa takot na makita siya ni Terrence. Hindi niya nakita kung pumasok si Terrence sa banyo o hindi. Nasa loob siya, lilsis Trixie, at malinaw ang buong lugar. Maaari kang pumasok nang makasigurado na kaming dalawa ay magbabantay para sa iyo. Saad ni Leandro sabay tapik sa dibdib. 408. Tumango si Trixie, nasiyahan. Very good. Papasok na ako, magbantay kayo. Siyempre, sis Trixie. Tumango si Leandro. Inilabas ni Trixie ang kanyang telepono at binuksan ang camera bago nagtiptoe sa banyo ng mga lalaki. Sa totoo lang, medyo tensyonado siya. Ito ang unang pagkakataon niya sa banyo ng mga lalaki at lahat. Nagiging suwail at feisty siya nitong ilang taon, kahit na sinasaksak niya ang isang tao nang hindi kumukurap, ngunit ang pag-iisip na pumasok sa isang lugar na tulad nito ay namumula pa rin sa kanyang mukha. Ipinikit ni Trixie ang kanyang mga mata at kinumbinsi ang kanyang sarili na kailangan lang niyang lumakad at kumuha ng mabilisang pagbaril. Ang kalidad ay hindi mahalaga dahil ito ay isang bagay para sa pananakot pa rin kay Terrence. Maaaring kasalukuyang naiihi si Terrence, ngunit nakabantay pa rin siya. Tumibok ang kanyang puso nang marinig ang mga yabag mula sa kanyang likuran. Walang salamin sa harap niya sa pagkakataong ito, gayunpaman, at hindi niya masuri kung ano ang nasa likuran niya sa pamamagitan ng refleksyon. Ngunit hindi na kailangan pang isipin ni Terrence para malaman na ito ay may kaugnayan kay Leandro. Bakit pa siya nakatayo sa labas kasama si Stanley ng ganoon? Ang hindi naintindihan ni Terrence, gayunpaman, ay kung bakit ang Leandro na ito ay napakahina. 2 beses na gumagamit ng parehong galaw. Hindi ba niya naalala ang kanyang artificial rain na karanasan noong nakaraan?
May kaunting babala na nagmumula sa Jade na nangangahulugan ito na habang wala ang taong ito para patayin siya, mayroon pa ring masamang hangarin. Nang makumpirma na ang taong ito sa likod niya ay isang kaaway, nagpasya si Terence na iikot na lang ang kanyang katawan at gawin ang ginawa niya noong nakaraan. Kung ipipilit niyang maglaro ng parehong laro, liligayahin lang siya ni Terence sa parehong tagumpay. Nakapikit si Trixie habang naglalakad siya para kunan si Terence nang biglang umulan na ikinagulat ni Trixie. Iminulat niya ang kanyang mga mata pagkatapos umiyak upang makita kung ano ang eksaktong nangyayari hanggang sa ganap na namutla sa pagkaunawa. Hindi ito ulan. Ito ay ang pag-ihi ni Terence. Sumigaw muli si Trixie bago hindi namamalayan na tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang basang mga kamay. Ang basa dapat ay ihi ni Terence. Terence, papatayin kita. Sa pagbigkas na iyon ng galit at pagkasuklam, si Trixie ay biglang tumakbo palabas ng banyo, hindi na nakasama ni Terence. Sina Leandro at Stanley, sa kabilang banda, ay pinagmamasdan ang lahat. Alam ni Leandro na ang mga bagay ay ganap na napunta sa timog pagkatapos gamitin ni Terence ang parehong paglipat. Gaya ng inaasahan, basang-basa ng ihi si Trixie. Kailangan niyang magalit ng husto. Tumayaw si Trixie sa tabi ng gripo ng tubig sa labas ng banyo at hinugasan ang kanyang buhok at mukha na para bang dito nakasalalay ang kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay may mga mantsa rin ng ihi, ngunit wala siyang magagawa tungkol doon. Hindi niya kayang maglaban ng kanyang mga damit, hindi ba? Makikita ng mga tao ang mga ito kung sila ay basa. Pansamantala, inayos niya ang paglilinis ng kanyang buhok at mukha bago bumaba ng hagdan at dirdiretsong pumasok sa kanyang sasakyan. Nagpaplano siyang bumili ng sarili niyang damit at maligo sa isang hotel para siyang mag-amok dahil sa pag-ihi sa kanyang katawan. Umugong ang makina ng Audi TT, at nawala si Trixie, nag-iwan ng bakas ng usok kasama ang mapait at walang imak na mukha ni Leandro at Stanley. Dapat ay galit na galit si Trixie ngayon, umaasa ang dalawa na hindi niya ididirekta ang galit na iyon sa kanila pagdating ng panahon. Kayong dalawa, halika nga dito. Si Terence ay parehong nabigla sa presensya mismo ni Trixie, hindi niya akalain na si Trixie ang pumasok sa banyo. Gayunpaman, mayroon siyang ideya kung ano ang nangyayari pagkatapos makita ang telepono sa kanyang mga kamay. Kaya iyon ang dahilan kung bakit naging napakabait niya noong umagang iyon, nagtatanong kung nauuhaw siya o hindi, at binibigyan pa siya ng sariling tubig. Gusto niyang kunan siya ng pelikula sa banyo. Medyo awkward si Terence sa buong paglan sa insidente ng Trixie, hindi naman siya si Leandro o Stanley, kung tutusin. Siya ay isang babae. Kahit na hindi malinis ang kanyang intensyon, maaaring masyadong pervert ang pagkilos nito laban sa kanya. Nagpasya siyang pabayaan na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya na matuto ng isang aralin at ihinto ang pag-istorbo sa kanya sa lahat ng oras. Ngunit hindi binalak ni Terence na pakawalan ang dalawang bantay sa labas ng banyo. Malinaw, si Trixie ang utak, at ang dalawang ito ay kasabwat. Bakit pa sila nandito, nanonood sa entrance ng washroom? Nagkatinginan sina Leandro at Stanley, napakapait ng ngiti sa kanilang mga mukha. Inakala nila na ang atensyon ni Terence ay magiging ganap na okupado kay Trixie pagkatapos niyang kunan ng litrato, na sila, ang mga bantay, ay hindi kasama sa labanan. Ngayong wala na si Trixie dito, sila ay naiwan upang harapin si Terence. Gusto ni Leandro na tumakbo para dito, ngunit malinaw niyang naunawaan na hanggat siya ay isang mag-aaral sa ika-5 klase ay hindi siya makakatakas sa mga kamay ni Terence. Dahil kailangan niyang bugbugin ng lalaki kahit na noon pa man ay maaaring matapos na ito ngayon. Nakayuko, naglakad si Leandro at Stanley sa banyo ng medyo mahiyain. Boss Terence. Hindi namin kasalanan, si Trixie Fane ang pinilit kaming tumulong. Ganun ba? Mahinang sabi ni Terence. Oo, siya iyon. Mabilis na tumango si Leandro. Boss Terence, hindi mo alam kung gaano kalakas si Trixie noon. Siya ang pang-4 at huling ranking sa amin ng Big Four, pero dahil babae siya, mas malakas siya sa atin. Nais ni Leandro na ilihis ang atensyon ni Terence pabalik kay Trixie at ito nito sa kanya magiging ligtas sila sa ganoong paraan. Oh,
Talaga. Sabi ni Terence, ang mga mata niya kay Leandro. Gusto niyang magkaroon ng ideya kung sino ang Trixie na ito, nagsisimula na siyang magsawa sa mga kalokohan nito. Tama. Isang lalaki ang sumubok na guluhin siya minsan at pinasabog niya ang kanyang mga bola sa pamamagitan ng isang sipa. At isa pa, isang magnanakaw na pumasok sa paaralan, isang magnanakaw sinaksak niya siya at na-disable siya. Sabi ni Leandro. Ganyan ang sitwasyon, Boss Langford. Ibang level siya sa atin, hindi tayo makatanggi sa mga utos niya. Nakikita ko. Tumango si Terence. Ilagay natin ito sa likod natin. Salamat, Boss Langford. Salamat. Masayang-masaya sina Leandro at Stanley na pinabayaan sila ni Terence. Huwag masyadong magsaya, sa lalong madaling panahon ilalagay namin ito sa likod namin, ngunit may iba pa. Mahinang sabi ni Terence. Kahit na pinilit kanyang tulungan siya, ano sa palagay mo ang mangyayari kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa iyong karanasan sa pag-ihi, na hindi mo siya binigyan ng babala tungkol sa panganib at hinayaan lang siyang pumasok ng may ganoong panganib? Madudurog din ba ang iyong mga bola, sa tingin mo? Ano? Hindi makapaniwala si Leandro, hindi niya inaasahan na banta siya ni Terence. Ngunit tiyak na nakakatakot ang iniisip, mamamatay siya sa isang kakilalabot na kamatayan kung sinabi ni Terence kay Trixie ang tungkol doon. Malamang hahawakan ng babae ang kutsilyo sa likod niya at pipilitin siyang kumain ng tae sa inidoro para humingi ng tawad. Isang malalim na lamig ang bumaba sa gulugod ni Pinlaing sa naisip. Bakit hindi na lang niya binigyan ng paalala si Trixie? 409. Sinisi ni Leandro ang kanyang sarili sa katahimikan, hindi niya iyon dinala kay Trixie dahil sobrang nakakahiya. Leandro, Natoy, at ang kanyang sarili ay umabot sa 3 tao, at sila pa rin ay sinira ng isang tao. Hinding-hindi siya maglalabas ng nakakahiyang impormasyon na ganoon kung may pipiliin siya. Ngunit iyon na ngayon ang isang desisyon na pinagsisihan niya. Kung alam niyang ganito ang haantong, sa gayon ay ipaalam niya kay Trixie kahit gaano pa ito kaiya. Nababaliw na siya ngayon, kung malalaman ni Trixie ang katotohanan, ito ay isang ganap na kakilakilabot na wakas para sa kanya. Boss Langford. Hindi mo kami guguluhin ng ganyan, tama. Mapait ang mukha ni Leandro habang nagmamakaawa. Mas gugustuhin niyang bugbugin si Terence bilang alternatibo. 2 pagpipilian para sa iyo. Ang una ay lumuhad ka sa inidoro at umalis pagkatapos ng 10 minuto. Iyan, o sasabihin ko kay Trixie ang totoo. Sabi ni Terence. Sige, luluhod ako. Dahil naiinis si Leandro sa palapag ng toilet na may bahid ng ihi, mas gusto niyang lumuhod dito kaysa sabihin ni Terence kay Trixie ang totoo. Ito ay magiging mas kaaya-aya kaysa sa pakikitungo ni Trixie. Sige, pupunta na ako. Wala sa mood si Terence na bigyan pa ng pansin ang 2 idiot na ito, ngunit kailangan niyang bigyan sila ng parusa paminsan-minsan. Kung talagang lumuhad sila o hindi ay depende sa kung gaano sila kaalam sa kanilang sitwasyon. Maaari mong subukang pekain ito, ngunit tandaan na baka lagi akong kasama mo, nanunood. Huwag kang mag-alala, Boss Langford. Sabi ni Leandro habang tumatayo ang kanyang balahibo. Gusto sana niyang maglakad pagkatapos umalis ni Terence, ngunit ang paalala na iyon mula sa kanya ay labis na nagpasindek kay Leandro. Kung iisipin, si Terence talaga ay parang lagi niyang kasama si Leandro sa tuwing may nangyari sa kanya na kalugod-lugod ay kailangang masangkot si Terence sa panggugulo niyan. Hindi alam ni Leandro kung ano ang sasabihin sa kapalarang ito. Si Terence ba ay isang Diyos na nagpasya na ihagi sa kanya at sirain ang lahat? Pwede ba kaming magpalitan ng pagluhod ni Stanley? Kailangan namin ng magbabantay. Oo naman, basta't lumuhad kayong 2 ng 10 minuto bawat isa. Tumalikod si Terence at umalis na dala iyon. Naglaan ng oras si Jacob para sa tanghalian upang bisitahin si Jarlene na nagtago na sa kanyang nakaraan. Mas bukas na siya ngayon, at parang si Jacob ang nagdesisyon tungkol sa pagiging abala sa relasyon nila ni Jarlene. Naisip ni Terence na pupunta siya kay Jarlene para pag-usapan ang tungkol sa mga plano sa kolehiyo, at nagpa siya na huwag siyang abalahin. Sa halip ay tinawagan niya si Josephine para lamang malaman na wala siya sa paaralan nang hindi inaasahan.
Siya ay nag-aalaga at kumakain tanghalian kasama ang kanyang ama sa ospital. Si Mrs. Duran, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa negosyo ng food stall sa likod ng paaralan, at ang gawain ng pagkuha ng pagkain kay Mr. Duran ay nahulog sa mga balikat ni Josephine, ang pagkain na inihanda kasama ng mga pagkain na gagamitin ni Mrs. Duran para sa pagtitinda pagkatapos itayo ang kanyang stall sa paaralan. Bakit hindi mo binanggit iyan? Itaboy lang sana kita. Kumunat ang noo ni Terence. Medyo matagal ang pagpunta ni Josephine sa ospital sakay ng pampublikong bus. Natatakot ako na abala ka, ayaw mong istorbohin ka. Halatang masaya si Josephine sa sinabi ni Terence sa kanya. Akala ko ay drive mo si Jacob para hanapin si Joralyn. Bakit ko naman gagawin iyon kung bibisitahin niya si Joralyn, hindi ko naman siya asawa. Hindi nakaimik si Terence. Halika, naririnig ni Josephine ang implikasyon mula sa pangungusap na iyon, ang ibig sabihin ba noon ay drive siya ni Terence kung asawa niya ito. So anong ibig sabihin nung inalok niyang mag-drive siya, asawa niya ba? Haha, sa sunduan nakita. Titingnan ko rin kung ano ang lagay ni Uncle Duran. Walang masyadong gagawin si Terence sa paaralan, magkakaroon din siya ng problema kapag bumalik si Trixie. Baka umalis ka muna dito. Oo, hihintayin kita sa kwarto ng ospital. Gusto ni Josephine na tanggihan si Terence dahil abala ito sa oras ng tanghalian, at sayang ang oras ni Terence na tumakbo ng ganoon, ngunit nagpasya siyang tanggapin ang alok nito nang binanggit nitong tingnan ang kalagayan ng kanyang ama. Magkita tayo mamaya. Binaba ni Terence ang tawag at naglakad papunta sa food stall sa likod ng paaralan para kunin ang kanyang sasakyan. May matamis na ngiti sa kanyang mukha, itinago ni Josephine ang telepono at lumingon upang makita ang kanyang ama na nakangiti sa kanya, na labis na ikinahihiya niya. Matagal nang tinatanggap ni na Mr. at Mrs. Duran ang puwersang pakikilahok ni Terence sa mga kang pagkatapos ng lahat, ang tanging dahilan kung bakit maaaring sumailalim si Duranjo sa operasyong ito sa unang pagkakataon ay salamat kay Terence. Nakahiga pa rin sana siya sa bahay kung hindi dahil sa pondo ni Terence. Si Terence ba iyon? Tanong niya. Oo. Sabi niya pupunta siya para makita kung ano ang kalagayan mo. Noon pa man ay alam na ni Josephine ang tungkol sa medikal na kakayahan ni Terence, ngunit inakala niya na nasa baguhan lang ito. Gayunpaman, ang eksenang iyon mula kahapon, kasama ang pag-iyak at paghikbi ni Fatty Lay sa lupa, sinisikap ni Tommy na makuha ang mabuting panig ni Terence, at ang paggalang ni Martin sa kanya ay nakakagulat na sinabi kay Josephine na hindi iyon ang kaso. Hindi niya nagawang pakalmayan ang kanyang nasasabik na emosyon kahit hanggang sa makarating siya sa ospital. Tila minamaliit pa rin niya si Terence. Hindi siya tulad ng inaakala niya, isang lalaking ginamit ang yaman ng kanyang pamilya para magpadyak-lakad na parang isang rich kid tyrant. Ang kahambugan ni Terence ay dahil sa kanyang sariling kakayahan lamang. Bakit pa siya magkakaroon ng respeto at pagkilala ng maraming tao kung hindi iyon ang kaso? Hindi niya alam ang tungkol kay Fatty Lay, at maaaring kumilos pa siya sa mainit na salpok sa lahat ng kanyang nalalaman, ngunit paano naman sina Tommy at Martin? Malinaw na hindi sila kumikilos ng pabigla-bigla. Tila si Terence ay hindi lamang isang taong magaling sa medisina, bilang isang baguhan kailangan niyang maging kagulat-gulat na pambihira. Ang bagong tuklas na pagmamalaki ni Josephine para kay Terence ay natagpuan ng sarili na sinamahan ng pananakot habang nagmumuni-muni ang kanyang marupok puso ng batang babae. Si Terence ay isang modelo ng kahusayan, sapat ba siyang makasama? Paano kung ayaw na niya sa kanya? Ang kanyang pamilya ay hindi mayaman, at wala siyang maitutulong sa kanya sa anumang bagay. Ang tanging bagay na gusto niya para sa kanya ay ang kanyang higit sa karaniwan na kagandahan. Ngunit maraming magagandang babae, kaya bakit siya ang pinili ni Terence? Ayaw isipin ni Josephine ang mga ganitong bagay dahil bata pa ang dalawa at napakalayo pa mula sa aktwal na pagpapakasal, ngunit hindi maiwasan ni Josephine na isaalang-alang ang mga ito sa harap ng kinang ni Terence. Naglakad si Terence patungo sa kalye ng pagkain sa likod ng paaralan. Ipinarada niya ang kanyang kotse sa isang espesyal na parking spot na iniiwan ng mga nagtitinda sa kalye para sa kanya araw-araw. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang young master, hindi sila maglakas loob na asar.
Ang negosyo ni Mrs. Duran, sa kabilang banda, ay puno ng kasaganaan, wala nang nang-ahas na magselos sa kanya dahil ito ay mapapatay lamang sila. Kabilang dito ang instigator na si Banjo Zhang, na ngayon ay tinatrato si Mrs. Duran ng may kabaitan. Hindi niya kinuha ang pwesto ni Mrs. Duran sa ilang araw na wala siya, pati na rin ang pagtanggap sa kanya pabalik ng may pagnanasa at pagbati sa sandaling bumalik siya, nagtatanong din tungkol sa kung ano ang kanyang pindaanan nitong mga nakaraang araw. Habang si Mrs. Duran ay naliligo sa ganitong kabaitan at paggalang nakita niya ang kanyang sarili na higit at higit na nagpapasalamat kay Terence, ang bahay Duran ay bumangon na ngayon at naniniwala siyang gagaling lang ito. Ang kanyang negosyo ay umuunlad, ang kanyang lalaki ay sumailalim sa pamamaraan. Hindi magtatagal bago siya muling tumayo. Hindi siya makalakad ng normal, pero medyo pailay lang ay ayos na. Maaari rin siyang tumulong sa kanya sa food stall. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Mrs. Duran habang pinag-iisipan niya ang mga inaasahang kaligayahan. Pakiramdam niya ay mas bata siya ng ilang taon at naaninag pa iyon sa mga mata ng iba pang lalaking nagtitinda. Masasabi ng isang tao kung anong uri ng kagandahan ang mayroon si Mrs. Duran sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang anak na parang ina na parang anak. Ngunit walang nang-ahas na manligaw kay Mrs. Duran. Alam ng lahat ang tungkol sa malupit na young master na mayroon siya para sa isang manugang. 410. Napansin ni Terence na inilagay ni Mrs. Duran ang kanyang standout na sakalya ng pagkain at nagpa siya na pumunta at batiin siya ng nakangiti. Tita, babalik ka na ba sa negosyo? Terence. Kanina pa. Ayos na ang Tito Duran mo, kaya inilalagay ko ulit ang aking standout. Si Mrs. Duran ay magsisimula na ng maikling chat kay Terence nang makita niyang inilabas niya ang mga susi ng kanyang sasakyan. Lalabas ka. Kukunin ko si Josephine at tingnan din kung ano ang lagay ni Uncle Duran. Tumanggo si Terence. Sige, mauna ka na. Tandaang ligtas kang magmaneho. Si Mrs. Duran ay sumabog sa tuwa sa tugon na iyon makikita ni Terence ang kanyang anak. Ang makitang tinatrato niya ng maayos ang kanyang anak ang pinakamagandang pakiramdam na naramdaman niya. Tama, kumain ka na ba? Hindi pa, mamaya na ako kakain. Matapat na sabi ni Terence. Sa tamang panahon, mayroon akong 2 tuhog ng inihaw na pakpak na manok dito, kainin mo muna. Huwag mong pagutuman ang iyong sarili. Mabilis na tinimplahan ni Mrs. Duran ang mga pakpak ng manok bago ibinigay kay Terence. Hindi tinanggihan ni Terence ang kagandahang loob. Nakangiti niyang kinuha ang mga stick ng chicken skewer, tumango kay Mrs. Duran, at sumakay sa kotse. Sinugod ni Amara sa unang ospital ng Starfied matapos makatanggap ng ulat mula sa isang nasasakupan. Ito ang ika-6 na pagkakataon. Ang pang-6. Hinaplos ni Amara ang kanyang noo, ang pressure ay umabot sa kanya. Sa loob ng wala pang 1 linggo, nagkaroon ng 6 na kaso ng mga walang tirahan, pulubi, at may kapansanan na nawala ng bato at itinapon malapit sa isang ospital. Hindi na lang ito simpleng krimen, inakala ni Amara na isa itong kriminal na organisasyon sa trabaho. Ano ang sitwasyon? Pagbaba ng sasakyan, napansin ni Amara ang kanyang subordinate na si Wayne na nakatayo sa isang sulok at inihahanda ang police crime scene tape. Captain Song. Ang biktima ay ipinadala sa emergency room at nagpadala ako ng mga lalaki upang imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen. Hindi ito ang inisyal na pinangyarihan ng krimen. Ang biktima ay itinapon lamang dito matapos putulin ang kaliwang bato. Malamang nagsimula ang krimen bandang 4:00 ng umaga at ang biktima ay inilagay dito bandang 11:00 ng umaga. Napakaraming nakitang mga sasakyan ni Wang at nakagat na kami sa ospital. Habang iniulat niya ang nalaman niya sa pamamagitan ng pagsisiyasat, na nauunawaan kung gaano din kabigat ang stress para kay Amara. Ito ang ika-6 na kaso, at ang mga bagay ay nagiging seryoso. Ang mga nasa itaas na antas ay hindi pa nagbigay sa kanila ng limitasyon sa oras, ngunit ito ay darating ng maaga o huli. Ang mga biktima ay maaaring ang mga walang tirahan, ang mga pulubi, at ang mga may kapansanan, ngunit lahat sila ay pantay na mahalaga bilang karaniwang tao sa mga mata ni Amara.
Hindi mahalaga kung ano ang kanilang posisyon sa panlipunang hagdan, sisikapin ni Amara na basagin ang kaso at dalhin ang utak sa hustisya kahit na ano. Mahina na tumango si Amara sa ulat ni Wayne. Kamusta si Benjo? Si Benjo ay biktima ng psycho serial killer mula noon, ang isa na muntik ng mapatay. Si Benjo ay hindi kailanman nagsiwalat ng anuman sa pulisya, ngunit hindi pinaluwag ni Amara ang kanyang pagtuon at pagsisiyasat sa kanya. Pagkalipas ng mahabang panahon, nakahanap si Amara ng kaina-hinalang clue bandang alas 6 ng hapon, noong araw na inatake si Benjo. Isang tawag sa telepono ang tumawag sa istasyon ng pulis sa pamamagitan ng pampublikong telepono sa tirahan ng Benjo. Ayon sa opisyal na nakatanggap ng tawag sa telepono, ang lalaking tumawag ay parang takot na takot habang sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa isang organisasyong nagbebenta ng mga batang kriminal, at malamang na alam nila ang kanyang natuklasan. Ang lalaki ay humiling ng proteksyon mula sa pulisya. Hindi siya masyadong malinaw sa kanyang impormasyon noong panahong iyon, at tumanggi siyang ibigay ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kapag tinanong. Nang walang natitira sa mga opsyon, humingi ang opisyal ng isang pangkat ng pulisya na tumungo sa numero ng pampublikong telepono, ngunit wala nang sumasagot. Walang kakaiba nang dumating sila sa pampublikong teleponong iyon, at doon na natapos. Dumaan ang insidente nang walang masyadong nakapansin dito, ngunit ikinonekta na ngayon ni Amara ang clue sa kasalukuyang kaso matapos imbestigahan ang mga record ng tawag para sa gabing iyon. Isang kriminal na organisasyon ng mga nagbebenta ng bato. Lahat ba ng 6 na kaso na ito ay nauugnay sa isa't isa? Bahagyang naramdaman lang ni Amara iyon kahit ngayon na ang pag-atake ni Benjo ay konektado sa kidney cutting case. Hindi pa nagigising si Benjo, at nabubuhay siya sa mekanikal na suporta para sa kanyang paghinga. Sinabi ng doktor na matatapos siya kaagad kung maputol ang suportang iyon. Bumantong hininga si Wayne at umiling, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sinasabi niya kay Amara na sumuko sa pangunguna na iyon. Kumunat ang noo ni Amara, ngunit wala siyang magagawa. Naunawaan niya ang uri ng sitwasyong kinaroroonan ni Benjo, ngunit umaasa pa rin siya sa isang himala, kahit na ang himalang iyon ay nagbigay lamang ng kamalayan kay Benjo na bigyan ng intelihensya ng pulisya na magtrabaho kasama. Hindi dumating ang himalang iyon. Bago ang sitwasyon niya ngayon, laging tahimik si Benjo kapag tinatanong na para bang may kinakatakutan siya. Sa tuwing siya ay magsawa sa pagtatanong, sasabihin niya kay Amara at sa kanyang mga kasamahan na ang kanyang pamilya ay patay na siya ay nahihirapan na ayaw niyang mamatay at na gusto niyang palayain siya ni Amara. Ang mga sugat ni Benjo ay hindi pa gumagaling sa oras na iyon, at siya ay na-hospital pa rin bilang resulta, hindi minamadali ni Amara ang mga bagay-bagay. Akala niya ay kalmado si Benjo at magpapalakas sa kanyang pag-iisip pagkatapos makalabas ng ospital, na magkakaroon siya ng shot doon sa pagkuha ng mga sagot. Kapag nangyari ang hindi inaasahan. Ang isang busina ng sasakyan ay si Terence, na nagtaka kung ano ang ginagawa nitong Miss Song, na humaharang sa pasukan ng ospital. Papasa siya. Ang bawat iba pang sasakyan ay umiwas sa pasukan nang makita sina Amara at Wayne sa kanilang uniforme ng pulisya, kasama ang iba pang mga pulis na nagpapaikat-ikot. Pinili nilang lahat ang pintuan sa likod para makapasok sa ospital, ngunit si Terence lang ang may sapat na katapangan para bumusina sa pulis. Anong binubusinahan mo, hindi mo ba makuha ang pinto sa likod? Sumimangot si Amara, medyo bigo ang busina na ito ay nanggagaling sa wala at nakakaabala sa proseso ng kanyang pag-iisip. Sinusubukan niyang lutisin ang isang kaso dito. Sa tingin mo lahat ng tao ay pareho sa iyo, pumapasok sa pangkat ng pulisya sa likod ng pinto. Sagot ni Terence, kinulat ang kanyang mga labi. Hindi alam kung gumagana ito sa Ingles, ngunit ang pagkuha sa backdoor ay ang sabi ni Terence na ginawa ni Amara, gamit ang pera at mga koneksyon upang makapasok sa puwersa ng pulisya nang hindi nakapasok ng maayos at tapat. Napagtanto niya na si Terence ang bumubusina sa kanya, ang mga sumunod na salita ay namutla sa kanyang mukha sa galit. Anong sabi mo? Sinong tinatawag mong backdoor walker? Alam nating dalawa kung sino. Sabi ni Terence sabay kulubat ng labi. Umalis ka na, may mas importante pa akong gagawin kaysa kausapin ka. Dahil doon, natapakan ni Terence ang gas na naglalayong makapasok sa ospital.
Maghintay. Tumayo si Amara sa harap ng kotse ni Terence nang biglaan, hinaronggan siya. Habang mas nagmamadali si Terence, mas gusto niya itong hadlangan. May itatanong ako sa'yo. Pinutol ni Terence ang preno at inihinto ang sasakyan, hindi nakaimik. Sabi ko, bobo kang babae? As bad as your case solving rate is you shouldn't thinking about suicide, right? Kahit na gusto mong patayin kita gamit ang kotse dapat gawin natin ito sa isang lugar na nakahiwalay, tama? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ginagawa mo ito dito sa harap ng lahat ng nasasakupan mo. Hindi ako makakatakas kapag pinatay kita. Ikaw. Galit na galit si Amara sa puntong ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Terence. Tawagin mo akong isang pipong babae o backdoor walker muli at bibigyan kita ng impyerno. Binibigyan mo na ako ng impyerno mula pa noong unang araw. Natuwa si Terence. Kaya pala ang pagiging mabait mo. Ipakita mo sa akin kung ano ang impyerno noon, gusto kong makita ito. Tumikim si Wayne, hindi na niya ito kaya panoorin. Captain Song. Ano ang naisip ng kapitan na pinagbibidahan si Terence sa harap ng lahat ng kanyang mga nasasakupan? Ano kaya ang iisipin nila sa ganitong ugali? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.